Hello guys, kumusta ang ating mga tenderang nagpupuyat din sa gabi? So, for today's video guys, bali night shift tayo. Time check is around 9 p.m. na. So, ayan, aayos na ako ng mga coins dyan kasi nagbabalak na ako magsara. Di pa naman. So, siguro magsasara kami ng around 11 to 12. So, yan. Bilang na ng bilang. Si girl, natapon pa yung mga coins. Ang daming coins natin ngayon. Kumusta naman ang ating mga tendera dyan? Anong oras kayo nagsasara? Kami hindi naman talaga consistent na puyatan. Minsan, nagsasara kami ng 10. Depende pag sobrang pagod na from yesterday. And then, minsan, maabot kami ng 2 a.m. Depende sa customer. May mga customer kasing minsan late na sila dumating. So, wala tayong magagawa kundi i-serve sila. Kasi, sa gabi talaga yung may maraming tao. So, pag umaga kasi, medyo konti lang yan kasi wala naman talagang nagiinom pag umaga, 'di ba? So mostly nagpi-pick up yung business pag around the night, especially pag 11 p.m. onwards. So diyan dumadami sila. Hindi mo nga malalaman kung saan sila nanggaling, basta magugulat ka na lang na parang kanina, parang sobrang tahimik ng gabi. Ngayon biglang may mga dumadating. So, mga unexpected guest natin yan. So, minsan, papasubo tayo. Kasi late na sila natatapos. Pag late naman kami natatapos, kinaumagahan, nagbubukas kami ng mga around 7:30 to 8. Depende din kung minsan, sobrang late na talaga, like minsan nga 'di ba umaabot kami ng 2 to 3 a.m. So pagdating ng bahay di ka pa nakakatulog niyan agad-agad, like after an hour pa yan. So talagang yung puyat mo parang walang mapaglagyan. So minsan ayun 7:30 to 8 a.m. kami nakakapagbukas, or di kaya salitan kami ni Habi. So, kung ako yung panggabi, siya na naman pang umaga. Pero nauna siyang matulog. Tapos ako naman, malilate ng gising, ganyan. So, ayan guys, malapit na ako matapos magbilang dyan ng cash. Di ko pa yan i-close talaga. Piniprepare ko lang siya para di ako matagalan sa pagbibilang. Nahihirapan kasi ako magbilang sa mga coins. Parang nakakatamad minsan. Ayan guys, nililipat ko na yung ibang coins dyan sa aming blue box. Dito sa amin pag gabi, mas mabenta yung aming mga inumin at saka mga soft drinks dyan. And then yung mga malalaking curls, kaya lagi akong sa stock talaga ng malalaking curls. Kasi mas prefer nila yung malaki kaysa maliliit, para hindi sila pabalik-balik. So, ayun, nagche-checking na ako dyan ng aming Gcash. Kung meron tayong profit man lang. Meron naman talaga. Saka yung profit namin sa Gcash, binubukod talaga namin para mabilang namin pag like after 15 days or a month, ganyan. And then, lalagay din ulit sa Gcash para ma-rolling talaga siya ng maayos. Minsan, nagagamit din. Pag may mga urgent tayong out of stock na mga paninda, so nagagamit din siya. And then bukod din pala yung loader namin, yung yung tubo noon. So meron lang kaming dalawang dalawang container. Tapos yung amount pala ng nagagamit na Gcash is nilalagay na namin sa blue box kasi di naman siya part pa ng benta. Binubukod talaga namin yan kasi mahirap pag di mo makikita yung actual sales mo. So ayan guys, binibilisan ko na dyan ang pagbibilang.
Kasi naglalagay na ako ng mga coins dyan sa plastic at binubuo ko siya ng like tag 500, 1,000. Ayan, kasi hindi na siya nagkakasya sa aming blue box. So, yan girl, kaya mo yan girl. Di pa naman ako inaantok dyan. So, parang wala lang, bored lang. Wala na kasi masyadong bumibili dyan eh. Pero maya-maya yan, marami yan. Sa inyo guys, mga anong oras kayo nagsasara? And then anong oras kayo nagbubukas? Sa amin kasi dati, nung unang takeover namin, mga 6 a.m. talaga kami nagbubukas. So, kaso hindi namin ma-maintain talaga kasi dalawa nga lang kaming salita ni Happy. So, ngayon, nagbubukas kami ng around 7:30 ganyan. So, pahirapan nga eh. Gustong gusto namin magbukas ng umaga. Like, yon 6 a.m. nga. Kaso, di talaga kaya ng powers. So, better luck next time. I mean, next year. Sana makahanap na kami ng ways na ma-maintain namin yung 6 a.m. na opening. Kasi, talagang maraming bumibili pag umaga. Ayan, compare sa like 7 or 8 ka na magbubukas, parang matumal na siya. Like, ramdam mo talaga pag around lunchtime. Parang walang tao. Ewan ko ba, ba't ganun. So, hopefully, next year, ma-maintain na namin yung 6 a.m. na opening. So guys, ayan, nagliligpit na ako dyan ng aking parcel. So, malapit na tayong mag-adjourn dyan. Ayan. Tingin-tingin pa sa girl ko anong pwedeng gawin. Mag-check muna ng record at magbilang ng mga expenses dyan. So guys, lahat pala ng aming in and out, nililista talaga namin dyan sa logbook kasi mas maganda talaga na meron kang tracking talaga ng lahat ng mga nangyayari sa tindahan mo. Alam mo yun. And then bukod pa doon, meron lang kaming mini-maintain na isang app na doon namin nilalagay lahat ng inventory. Kasi mas mabilis siya at hindi siya masakit sa kamay. Hindi ka na kasi magsusulat, 'di ba? Like encode ka na lang ng encode. So, binabayaran din namin 'yan like per month. Like around 400 ata. So, ngayon isang buwan pa lang ako gumagamit ng app na 'yan. Then so far okay naman, makikita mo yung sales report, like kompleto na siya, yung mga pumasok na items, tsaka yung mga na nag-inventory ka na end of the month or every 15th day of the month. So makikita mo doon. Hindi naman talaga siya perfect, pero parang approximately makikita mo na kung anong gumagalaw na mga items at kung anong hindi gumagalaw masyado. So yun. Maganda siya as in. And then sa logbook naman, yung mga expenses, yung mga syempre pag may customer na hindi muna magbabayad, then dyan kami naglilista. Talagang nakaano yan every month. May bookkeeping kami talaga. So ayan, at saka yung mga syempre yung mga kautangan natin dyan. Hindi mawawala yan. So guys, huwag kayong matakot mangutang kasi kami nag-lending din kami. So far okay naman. Pero piliin niyo yung maliit lang na interest. Ayan. Kasi 'di ba? Mumuhunan ka pa eh. Tapos yung magiging profit mo diyan baka mapunta lang sa malaking interest. So be wise kayo sa pagpili ng uutangan. Okay naman so far. At least yung sarili mong pera magagamit mo pa sa ibang stocks at ang laking tulong talaga niya. So ganyan. So ayan na guys, parang atat na ako dyan. Parang gusto ko ng dyan magsara, may bumili pa. So carry lang yan. And then ano pa ba, tips ko rin pala guys, huwag kayo masyadong bumili ng
mga items na hindi talaga siya nag-move like within a week. Kasi matetenga lang yung nyo dyan, yung capital nyo. So kailangan dapat ilagay nyo yun sa mga talagang nag-move. And then gumawa kayo ng listahan ng mga like yung fast moving items saka yung mga hindi. Kasi nakakatulong talaga yun. Like every week kailangan yung i-check yan. Katulad ng sa amin. So mostly nag-invest kami dun sa sigarilyo kasi mas doon mas mabilis ang ikot ng pera kaysa sa ibang mga items na hindi talaga nag-move. So ngayon sorry, ngayon naayos na namin yan, yung mga na-identify na namin yung anong nagfa-fast move, yung hindi. Kaya medyo onti siya tingnan sa loob kasi talagang fast moving lahat na yan. Hindi na kami noon nakaraang buwan talaga, ang dami kong binili na talagang pagod na pagod ako mag-push ng items na yon. So ngayon paunti-unti na lang, like bibili na lang ako ng tagi-isa o dalawa sa isang non-fast moving items. So ayun. Nakakapagod kaya yung alam mo, tinitingnan mo yung paninda mo na hindi nag-move. Tapos ayan, sayang yung capital mo dyan. And then sa paglagay pala din ng presyo, kailangan percentage din, hindi pwedeng buo lahat kasi hindi naman lahat ng like alam mo yung like example, gawin mong 45% lahat ng items, hindi yun. Parang kasi hindi siya equal sa ibang mga items kasi may mga items talaga na hindi mo kailangang lagyan ng profit na 45% talaga. So kailangan alam mo i-calculate mo siya, like magsimula ka sa 10, 20, 30, 45 ganyan. So sa amin depende kasi minsan kasi may mga pricing din akong depende sa mood. Ganyan kasi ako pag halimbawang pag feeling ko yung customer na yan medyo siya, tagilid siya sa akin. Hindi naman lahat. Hindi ko naman talaga inauuso yung profit, like nilalakyan ko lang siya ng like around 3 to 5 peso ganyan. So okay naman. And then pa ba? So ayan guys, mukhang napahaba yung voice over ko dito ha. Akala ko di ko matatapos. So magsasara na tayo guys. Good night, good night. Thank you so much for watching and for listening. Babush, hanggang sa muli.